Isang bangkay ng babae na isinilid sa itim na box ang natagpuan sa ilalim ng tulay sa lugar ng Basud, Camarines Norte. Paano nangyari ang ganitong karumal-dumal na pagpatay? Panoorin ang buong kwento ni Annalise Agocoy. Ang biktima ay si Annalise Agocoy, 38 years old. Isang dalaga at nakatira sa Barangay Bura, Catarman, Camiguin. Natagpuan ang kanyang bangkay na nakasilid sa isang box sa ilalim ng tulay ng Basud, Camarines Norte. Ayon sa investigasyon, itong si Annalise ay nakatira sa Catarman, Camiguin. Ngunit isang nakakabagabag na tanong ang pumasok sa isipan ng mga kapulisan sa Basud Police Station. Paano napunta ang bangkay ni Annalise dito sa probinsya ng Camarines Norte, gayon hindi ito taga dito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento. Ipinanganak si Annalise noong taong 1988 sa Barangay Bura, Catarman, Camiguin. Lumaki ito sa isang payak at mahilap na pamilya. Bata pa lamang siya noong maranasan na niya ang hirap ng buhay. Sa kanyang mga panahong elementarya, maaga siyang natutong tumulong sa bahay. Ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng kanilang pamilya ay ang pagsasaka sa palayan at paningisda. Madalas pagkatapos ng klase, tumutulong ito sa bukid at nag-aalala ng kanyang mga kapatid, habang ang kanyang mga magulang ay naghahanap ng ikabubuhay. Sa kabila ng kakulangan sa pera, nagsikap si Annalise na tapusin ang kanyang pag-aaral. Nakatapos siya ng high school, isang malaking tagumpay ng kanyang pamilya. Imbes na magpatuloy sa kolehiyo, ay pinili ni Annalise na maghanap buhay muna para matulungan ang kanyang pamilya. Bata pa man ay dala na niya ang responsibilidad at sakripisyo para makatulong sa mga mahal niya sa buhay. Sa usapang pag-ibig, hindi naging madali ang pinagdaanan ni Annalise. Nabuntis siya pero iniwan ng nobyo dahil ayaw ng responsibilidad. Matapang na hinarap ni Annalise ang hamon sa buhay at binuhay niyang mag-isa ang kanyang anak. Dahil sa hirap ng buhay, iniwan niya ang kanyang anak sa kanyang mga magulang upang magtrabaho. Nagkaroon siya ng iba't ibang nobyo, ngunit karamihan sa mga relasyong ito ay nauwi sa sakit at pagkabigo. May mga pangakong napako at mga sugat sa pusong matagal niyang dinala. Ganun pa man, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na naniwala na may darating na taong magmamahal at rerespeto sa kanya ng tunay. Hanggang sa dumating sa kanyang buhay ang isang security guard na si Arnel Domingo Jr., 36 years old, na kilala niya sa Facebook. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng katahimikan at respeto na matagal na niyang hinahanap. Si Arnel ay maginoo at may respete kay Annalise. Mahal na mahal nila ang isa't isa at parang kulang ang araw kapag sila ay nagsama. Di kalaunan ay napagkasunduan ng dalawa na magsama sa iisang bubong. Nagtatrabaho bilang security guard si Arnel habang si Annalise naman ay nagtatrabaho bilang production operator sa isang kumpanya. Nangungupahan sila sa apartment sa Cabuyao City. Noong una nilang pagsasama sa isang bubong ay wala naman silang problema. May mga konting alitan pero naaayos naman agad. Pampalipas oras ni Annalise ang pagtitiktok. Sa bawat video niya, sayaw man, kwelang skit o simpleng ngiti, ramdam ng mga manonood ang kanyang saya at pagiging totoo. Unti-unti, dumami ang kanyang followers. Marami ang humahanga, may mga nagbibiro, at may ilan ding hayagang nagpapakita ng paghanga at pagmamahal sa comments. Sa simula, natutuwa pa ang kanyang asarwa. Nakikita niya kung gaano kasaya si Annalise sa ginagawa nito. Ngunit habang tumatagal, napapalitan ng tuwa ng pag-aalinlangan. Araw-araw niyang nababasa ang mga komento, mga papuri, lambing, at minsan ay panunukso mula sa mga taga-subaybay ni Annalise. Doon nagsimula ang selos. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Annalise na mag-ingat, na bawasan ang pagpo-post. Ngunit para kay Annalise, wala siyang ginagawang masama.
Para sa kanya, libangan lamang iyon at paraan para maipahayag ang sarili. Hindi niya namamalayang unti-unting kinakain ng selos ang isip ng kanyang nobyo. Madalas na nag-aaway ang dalawa dahil selosong tao pala itong si Arnel. January 1, 2026, mga alas 7 ng gabi, umuwi si Arnel na lasing na lasing. Muling nag-away ang dalawa dahil sa selos, pinagbibintangan niyang may ibang nobyo si Anelis. Dahil dito, napilitan si Anelis na hiwalayan si Arnel at umalis sa kanilang tinitirahan dahil hindi na niya kaya ang pag-uugali at selos nito. January 2, alas 7 ng umaga, may nakitang bangkay na nakasilid sa isang maitim na box sa tulay ng Basud, Camarines Norte. Naalerto ang mga tao at nakarating ang balita sa Basud Police Station. Agad na isinagawa ang investigasyon at isinailalim sa autopsy ang katawan upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Nakumpirma ng otoridad na ang babaeng namatay ay si Anelis Agocoy, 38 years old at taga Camiguin. Agad na ipinaalam sa pamilya ni Anelis ang nangyari. Labis na lungkot at galit ang naramdaman ng pamilya ni Anelis sa nangyari. Hindi nila matanggap na ang kanilang pinakamamahal na anak ay isa ng bangkay ngayon. Ayon sa ina ni Anelis, bago nagbagong taon ay nagsumbong si Anelis sa kanya sa mga banta ni Arnel na papatayin ito kung may iba itong karelasyon. Naging lead ito ng PNP at ginawang person of interest ang nobyo na si Arnel sa posibleng pagkakasangkot nito sa krimen. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumutang ang CCTV footage na kuha mismo sa bus terminal ng Calamba City, Laguna. January 1, 2026, bandang alas 8 ng gabi. Dito makikitang may isang tricycle driver at isang naka-hood jacket na lalaki ang bumaba sa tricycle. May aswat silang malaking itim na box at isinakay ito sa bus. Dito kinausap pa ng naka-hood jacket na lalaki ang konduktor ng bus upang tulungan itong ilagay sa compartment ng bus. Ilang saglit pa ay buhat-buhat na ng lalaki at konduktor ang box papasok sa compartment nito. Sabi pa umano ng lalaki sa konduktor ay mga groceries ang laman ng box. Dumiretso naman sumakay ang lalaki sa bus papuntang Daet sa may bahagi ng Turbina Terminal sa Calamba, Laguna. Dahil sa hindi alam ng mga taga-terminal na bangkay pala ang laman ng bagahe, kaya't ito'y pinasakay. Pero dahil sa bigat ng kahon at inakala ng konduktor na mayroong itong lamang na sinakong bigas at sinabi nito sa suspek na may kaukulang bayad ang bagahe. Gayunpaman, nakiusap ang suspek na kung maaari ay libre na lang bayad dahil ang laman ng megabox ay gamit lamang sa pagmimekaniko at iuuwi umano niya ito sa bayan ng Daet. Pagkarating ng suspek sa bayan ng Daet, ay dumiretso ito sa munisipyo ng Basud at itinapon ang bangkay sa ilalim ng tulay. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nakapagbuo ng teorya ang kapulisan na ang krimen na ito ay isang crime of passion. Pinatay ang biktima sa sobrang selos. Kinabukasan, sumuko ang person of interest na si Arnel Domingo sa kapulisan ng Rosario Municipal Police Station sa lalawigan ng Batangas. Mula sa Rosario, dinala ng kapulisan si Arnel sa Cabuyao City Police Station. Sumuko ang suspek hindi para isuplong ang sarili, kundi para daw linisin ang sarili tungkol sa krimen na hindi niya raw ginawa. Una daw, ay inamin ni Arnel sa kanyang ama na hindi niya sinadya na mapatay si Anelis at aksidente ang nangyari. Sa kasalukuyan, nakakulong ito sa Cabuyao City Police Station habang sinasalang ang kaso. Samantala, bago namatay si Anelis, ay napag-post pa ito sa TikTok. Dito sinabi niya na lahat ng pagtitiis ay ginawa ko. Lahat ng chance na pwede kong ibigay ay binigay ko na. Lahat ng pagmamahal na pwede kong ibuhos sa'yo, pinuhos ko. Okay na yung nagawa ko na part ko, wala na akong pagsisisihan. Salamat sa sinukli mo. Natauhan na ako, sinayang mo ang lahat. Sa ngayon, pilit na dinedenay ni Arnel ang krimen at sa hukuman na lang daw ito magsasalita. Malinis na ang kanyang konsensya at wala siyang ginawang kasalanan. Samantala,
Base sa resulta ng isinagawang autopsy ng kapulisan kay Annelies, ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay due to asphyxia by suffocation. Hinihinalang sinakal ang biktima hanggang sa malagutan ito ng hininga. Isang konklusyon ng mga otoridad na pilit dinidenay ni Arnel. Ano sa tingin niyo sa kwentong ito? Talaga bang hindi si Arnel ang pumatay kay Annelies? Or pilit nitong kinukubli ang katotohanan upang iligtas ang sarili sa tiyak na kulungan kapag napatunayan? Comment niyo ang inyong mga hinaing at babasahin natin yan lahat. Manatiling nakaantabay kayo sa channel natin para malaman niyo ang update sa kasong ito. Kung nagustuhan mo ang kwento na ito, ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingat!